bata, inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amang Diyos, salamat po sa pagbibigay sa amin ng panibagong umaga. Nagpapasalamat po kami sa iyo sa buhay na ito at sa lahat ng pagmamahal, patnubay at pagpapala na iyong ibinibigay. Hindi kami magsasawang magbigay ng mga papuri at pagsamba sa iyo. Itinataas namin ang lahat sa iyo, aming Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw mga bata. Magandang araw po, Bibiling Crystal. Okay, bago kayo umupo ay pakitingnan ng inyong mga nilalim ng muspuan sa likod at sa harapan. Kung may mga basura, pakipunan at ilagay sa bulsa. Kumusta kayo ngayong araw mga bata? Kumain ba kayo ng umagahan? Ngayon, gusto nyo bang sumayaw? Tumayo ang lahat para sa ating ehersisyo. Nais kong sabayan ninyo sumayaw at kumanta ang lahat katulad ng nasa video na aking ipapakita na ay! Sumayaw ang lahat! Ay! Kayo ba ay nasiyahan sa ating ehersisyo? Ngayon, sino-sino ang lumiban sa ating klase? Present ba ang lahat ngayon? Absent po. Sino ang absent ngayon? Yes, Jeffrey. Si Rizal Bisa po kasi nagsusuka po siya. Sige. Ipagdasal natin na sana ay maling na si Ate Lizelle. Apo. Okay, palakpakan ang ating sarili dahil tayo na ngayon, ngayon ay nais kong basahin ninyo ang ating kasunduan dito sa ating silid-aralan. Meron tayong 4 na kasunduan. Maaari bang basahin ninyong lahat? Makinig ng mabuti sa guro. Okay, kapag ako ay nagsasalita dito sa harapan, nais ko ay makinig kayong sa akin. Naiintindihan ba? Opo. Huwag makipagdaldalan sa kaklase. Okay. Kapag may nagsasalita dito o may nag-represent dito sa harapan, ay huwag kayong makipagdaldalan sa inyong katabi o sa kahit sino na inyong klase. Naiintindihan? Opo. Okay, pangatlo. Itaas ang kamay kung gustong sumagot o may nais sabihin. Okay, itaas ang inyong kamay kapag kayo ay sasagot o lalabas o may tanong sa akin. Naiintindihan? Opo. Apat. Makipagkaisa sa mga aktibidades at leksyon. Okay, ang ating leksyon ngayon ay
maraming aktibidades akong inihanda. So, nais kong mag-participate. Okay, nais kong mag-participate ang lahat sa mga aktibidades na aking inihanda. Naiintindihan ba mga bata? Okay, clear. Ngayon, sino sa inyo ang nakakaalala sa ating naging leksyon noong una? Ako, teacher. Okay, Ate Ria. Yes, Sir Carlo. Ang tinalakay natin noong nakaraang pag-aaral ay mga bahagi ng tahanan teacher. Okay, magaling Kuya Carlo at iyong na. Wala ang ating leksyon ng unang araw. Ngayon ay bibigyan kita ng konting pana. Pero, ang kasunduan natin ay huwag munang kumain kapag ako ay nagtuturo. Naintindihan? Thank you, teacher. So, sino naman ngayon ang makapagbibigay sa akin ng halimbawa ng parte ng tahanan? Isang halimbawa, Kuya Ray. Picture. Parte ng tahanan. Isang halimbawa. Ayun! Kuya Ray, Ako ni Sir Jeffrey. Ako po. Teacher. Sige. Teacher. Maaari na lang ako, Kuya Jeffrey. Ano pa? Ate Liliana. Okay, magaling. Ate Pinay. Teacher. Ako. Okay, last. Ito naman. Ate Jen. Okay, magaling. Halika dito. Hindi pa sila nasabi. Kusina. 20. Tapos? Intindihan ninyo ang ating naging leksyon kahapon. Ngayon, bago natin simulan ang ating aralin, ngayong araw ay nais ko munang basahin ninyo ang ating layunin. Tumingin dito ang lahat. Mga bata, pakibasa. Gusto niyo ba ng mga off-bright panibagong aktibidades? Okay, ngayon ay papangkatin ko ang klase sa 4 na grupo. At bawat grupo ay may gagawin akong ibibigay. Nais kong basahin ninyo ang panuto at ibigay kung ano ang pinapagawa ko dito. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto upang tapusin ang aking ipinapagawa sa inyo. Ang unang grupo na makakatapos ay makakatanggap ng premyo. At ang unang grupo rin na may pinakamagandang output ay may matatanggap ng premyo. Naiintindihan ba? Okay. Ngayon, ito ang pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, at pangkat 4. Ngayon, nais kong pumunta sa harapan ang representante ng inyong grupo. Isa-isa lang bawat pangkat.
Gumuhit! Pagwapahay man, oy! Sa CR. Wala, ano niyo? Saan mo alagay na? Magandang output na meron din sa Ubaya. Pabuya ko na, sir! Ibinigay ko sa inyo kung siupo na at bumalik. Karahaya pa kayo. Siupo na ang lahat. Ngayon ay kumuha ng isang ako sa representante sa iyong grupo na siya pagbibigay ng paliwanag sa gawain na aking ipinagawa sa inyo. Simulan natin sa pinakaunang grupo na natapos. Makinig ang lahat. Ang panuto ng aming task ay mag-guhit ng iba't ibang uri na panlinis na ginagamit sa sala. At ang naisipan namin iguhit ay ang silhig. Panood ko din sa mata. Rapo at kanang-pas na window. Dahil ginagamit natin ito para mawalis ang ating mga alikabok at matanggal ang mga dumi sa ating bintana at matanggal yung mga alikabok sa gilid ng ating mga tahanan. Okay, magaling. Kahit ang dalawa, ito yung mobile. Ang kuya ng iyo, teacher, galing ako sa pag-ibig. Ang ginawa ng pangkat dalawa ay walis, basahan, at Paspas. power tester brush. So, pangkat una, maaari pang ano kayo lang sa sakante at ipaliwanag kung ano ang ginawa ninyo at ano ang pinagawa ko sa inyo. Magandang umaga po sa lahat. Ang aming task ay gumuhit ng mga bagay na ginagamit sa paglilinis ng bakuran. Una, ang aming ginuhit ay isang dustpan na kung saan ito yung ginagamit namin para makuha yung mga basura na itinipon namin. At aming dalawa, hindi talaga mawawala yung walis ting-ting. Kasi ito po yung ginagamit para maipon natin yung mga basura sa bakuran. Okay, mahusay. Bigyan natin ng palakpakan ang pangkat-uno. Bigyan din natin ng palakpakan yung unang pangkat natin. Anong pangkat nito? Pangatlo! Maaari ka mag... Okay, maaari ka magpaliwanag ninyo. Pangkat ito. Bakit ito naman Ang aming gawain ay bumuhit ng mga kagamita, panlinis na ating ginagamit sa paglilinis ng ating palikuran. Ang una, kagamitan na aming ginuhit ay toilet brush. Ito po ay napaka-importante sa ating palikuran dahil ito po ay nakatatanggal ng mga tartar. Mga nanigas na mga dumi. Okay na yung lahat. Hindi po malilinis sa ating palikuran kung wala ang toilet brush. At ito naman is yung plumber. And ma-stack po yung CR natin and yung toilet bowl natin. Ito lang po gagamitin natin para ma-flash na po siya. Okay, mahusay. Pangkat-tatlo. Bigyan natin ng pangkat yung pangkat-tatlo. Okay naman ay ang panghuling pangkat. Ala, giaway kayo. Makinig ang lahat. Pasaan ka Kailangan nga, grabe, abot naman. basta mo to ang one by
yung ginawa namin. Basic ba kayo? Patang pangit. Sama mo din, no? Basic kayo? Yes. Precisely. Gumuhit ng ilang pantulong. Pantulong na kagamitan sa paglilinis. Char. Ang iginuhit namin ay colorless na Ay mo pagbuot kaya mag-explain. Makinig ang lahat. Ang iginuhit namin ay walis tingting, walis sampo at saka daspan with color. Kami ang naghimuan ni that's why inani ang outcome. Tapos kaning silhig, more siya great or silhig ni siya, tag-20 na nila. So this is our output. Sana magustuhan niyo mga salamat. Basta tayo. Palakpakan ang pangkat-apat. Ngayon ay may idea na ba kayo sa ating magiging talakayin? Opo! Tungkol ito sa... Tungkol sa ano? May pinaka... Bakit? Ang aming teacher. Sa tingin ko po, ang ating magiging mission ngayong araw ay mga tamang pagliligpit ng mga kagamitan at kung sumabot sa pagliligpit sa kahanan teacher. Okay, magaling ko yan, Jeffrey. Salamat sa iyong ideya. Yung tungkol sa may pinakamagandang output. So, para sa inyo, sino? Bibigyan ko ng may preview na may pinakamagandang output at ang pangkat. Inulit ay Okay, magsitahimik ang lahat. Nais ko kayong makinig sa aking ipe-present na video dito sa harapan. Natatalakayin ang ating magiging diksyon ngayong araw na ang paksa ay tungkol sa pagliligpit ng mga kagamitan at consumable sa paglilinis ng tahanan. Kilalanin natin ang mga kagamitan sa paglilinis ng bahay. Una-una dyan ay ang walis tambo. Ang walis tambo ay ginagamit upang pangwalis sa sarili upang maging malinis. Paano ba natin alagaan ang ating mga walis tambo? Siguro naman tayo lahat ay may walis tambo sa ating bahay. Diba? Paano ba natin inaalagaan o wastong pag-aalaga ng ating walis tambo? Okay. Magaling din. Isinasabi sa bako para upang agatin ito. Pangalawa, ang pandakot o ang dustpan. Ay, pandakot. Para saan ba ang pandakot o ang dustpan? Okay, sino sa inyo ang makakasagot sa tanong kung para saan ang pandakot o daspan? Okay, Leia. Ang pandakot o daspan ay ginagamit sa pagkukuha ng mga maduduming or mga alikabok na ipiniit na kantang kita po na inipon sa pagwawalis. Okay, magaling. Leia. Okay. Ang pandakot o daspan ay ginagamit upang dakutin ang mga basura o dumi. So, ang wastong pag-aalaga o pagliligpit ng daspan ay hugasan ito pagkatapos gamitin at isabit o ilagay sa tamang lalagyan. Ginagawa niyo ba yan sa inyong bahay, mga bata?
Yes, teacher. Ano ko kung ginagawa ang ganyang gawain sa bahay? Me too, teacher. Me too. Paano ba alagaan ng konduktor at sa bahay natin ay may walis din rin na ginagamit. Ginagamit ito upang walis sa magaspang sa sahig natin sa bakuran. Ginagamit ito upang alisin ang mga basura at ilagay sa tamang lalagyan. Paano natin alagaan ang ating mga walis natin? Ipagpapahugasan, pagkatapos gamitin, isabit upang hindi agad po natutupon. Lampasin. Muna sa sahig. So, paano ba natin alagaan o iligpit ng wasto ang isang lampaso o map? Ito ay sabunin pagkatapos gamitin, banlawan at patuyuin pagkatapos ay palitan ng map header kung ito ay sira na. So, ito yung example ng ating map. So, pagkatapos yung gamitin niyan sa inyong sala ay inyong sabunin at banlawan at patuyuin ang map. So, kapag sira naman ang inyong map header ay palitan niyo na ito agad. So, next na ating tatalakayin ay ang vacuum cleaner. Pamilyar ba kayo dito mga balas? Yes, sir. Meron ba kayong ganito sa inyong pagkakas? Yes. Okay. Ang vacuum cleaner ay ginagamit itong pangsipsip ng alikabok sa carpet at mga upuang So, ang wastong pagliligpit at pag-aalaga ay alisin ang mga saksakan pagkatapos gamitin at ilagay sa tamang lalagyan. Naintindihan? Okay. Ngayon naman ay ang ano ito? Basahan. Basahan. Okay. Ang basahan ay ginagamit itong pantanggal ng alikabok at pagpunas ng mga kasangkapan katulad na lang ng naghuhugas ng plato pagkatapos hugasan ay punasan. Okay, magaling natin nila. So, ang wastong pagliligpit at pag-aalaga ng isang basahan ay sabunin, banlawan at isampay. At ang panghuli naman ay itong lampaso o bunot kung sa Tagalog. So, ito ay ginagamit upang pangpakintag sa ating sahig. So, ang wastong pagliligpit at pag-aalaga ng isang bunot o lampaso ay iskisin at alisin ang mga duming sumapit sa ilalim ng bunot. So, naintindihan ba ang ating mga itinilakay ngayong araw? Opo, teacher. So, sino sa inyo pa ang may alam na ibang kagamitan na maaari natin gamitin sa paglilinis ng tahanan? Una. Yes, Ate Piena? Bolo. Para saan natin ito ginagamit? Sa damuhan. Okay, magaling Ate Piena. Halika dito. Teacher! 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 Ano pa? Teacher! Grass cutter. Pamputol ng mga Malalaking malaking Damo. Teacher! Yes, Ate Gracia. Ano teacher, yung steel wool po, panglinis ng mga kadero. Okay, magaling. Bakit eh? Okay, last, Kuya Carlo. Sa balay, mag-utap. Washing machine, teacher, paglinis ng ating mga damit. Ang aking hindi kaya panlinis ng ating Gamit man ang washing pang Uy, tahanan yun na. Uy, gamit mo na ito. Okay, salamat sa idea, Kuya Carlo. Yes, Ate Joy. Ano teacher, lagaraw. Ako, teacher. Okay, magaling ako. Kasi
man na. Okay, saan nga natin ginagamit? Sorry, kanina. Okay, magaling natin yung Agustin. Nandiyan na dito. Merit for Shimmer teacher. Tung! Istong! Ang mga ibang kagamitan. Kagamitan at pagtulong sa paglilinis ng ating tahanan. Ito ay ang... Ano ito? Ito ang... Basahan! Sabon! Sabon. Okay, magaling Kuya Jeffrey. At powder na sabon. Ito ay ang tinatawag natin bareta na sabon. At ito naman ang... Powder! Bahal ng bareta at powder na sabon. Ang bareta ay tumitigas. Nag-endorse naman yun. Tumitigas. At ang powder na sabon naman ay parang siyang polvo. Naintindihan Kuya Dave? Yes, teacher. Ginagamit natin ang powder sa pagtalaba, sa pagmamap, at paglinis. Pag tayo ay naubusan na ng ating smart na sabon. Naintindihan ba? Yes, Ngayon naman ay hahatiin ko ang klase sa tatlong pangkat. Bawat pangkat ay bibigyan ko ng larawan. Nais kong tukuyin ninyo kung ano ang nasa larawan at pagkatapos ay alamin kung saang parte ng tahanan ito ginagamit at kung sa anong paraan natin ito ginagamit. Ang grupo na siyang may pinakamagandang paliwanag at nagpepresenta dito sa harapan ay makakatanggap pa rin ng paubaya. Naintindihan? Pabuya po. So, ang grupo may magandang paliwanag at magandang pagpepresenta dito sa harapan ay makakatanggap ng premyo. Naintindihan ba mga bata? Okay, meron lamang kayo 1 minuto na aking ibibigay para sa paghahanda. Pero bago pa yan ay ito naman ang pangkat 3 simula kay Ate Lucia, ay pangkat 1 simula kay Ate Lucia patungo kang Ate Babaran at pangkat 2 naman simula kang Ate Lovely hanggang kang Ate Hana. At ang pang-3 pangkat ay simula kay Kuya Dave patungo kang Ate pero naintindihan ba mga bata? Okay. Nais kung kumuha kayo ng tag-isang representante na inyong grupo upang kumuha ng mga larawan dito sa harapan. Okay, mga bata, nais kong tukuyin ninyo kung ano ang nasa larawan na aking ibinigay. Pagkatapos ay alamin kung saang parte ng tahanan natin ito ginagamit. Pagkatapos ay ipaliwanag dito sa harapan kung sa anong paraan natin ito ginagamit. So, ang unang grupo ay ang magandang paliwanag na grupo ay makakatanggap ng premyo. So, yung 1 minuto na inyong paghahanda ay magsisimula. Okay, tapos na ang 1 minuto na aking ibinigay. Magsimula tayo sa pangkat 1. Makinig ang lahat. Sino ang representante ng pangkat 1? Carlo. Okay. Go. Magandang umaga mga klase. So, Lakasan ang boses ko yung magandang umaga mga klase. Ang nakasabi na lagyan ng explanation ay ang Walistambo at ang Lampaso. Ang Walistambo ay bago tayo naglalampaso, di ba ginagamit natin itong Walistambo para maalis ang mga dumi o mga alikabok sa ating tahanan.
Pagkatapos ay ina-apply natin ang floor wax na kung saan nagpapakinang or nagpapakintab ng ating Sahig. sahig. Pagkatapos ng Pagpo-floor wax. natuyo na yung floor wax, ay dyan naman tayo gumagamit ng lampasan ng kung saan nagpapakinang siya ng ating lampasan ng kung saan pwede ka na magsamin. Malamig. Okay, magaling. Bigyan ng palakunan. Ngayon naman ay ang pangkat dalawa. Makinig at huwag makipagdaldalan sa kaklase. Magandang umaga, mga kaklase. Magandang umaga! Ang mga larawan na naka-assign sa amin ay ang basahan at ang map. So, ang basahan ay ginagamit po ito sa mga bintana, sa mga gamit na may mga alikabok na po. At ang map naman ay ginagamit sa sahig na para pamunas ng sahig, para matanggal ang mga alikabok at mga dumi. At karaniwan ginagamit po ito sa sala kasi doon po tayo papatuloy ng ating mga bisita. Kaya kailangan po natin tanggalin ang mga alikabok na ating nakikita sa mga gamit natin at tanggalin ang mga dumi-dumi sa ating sahig. Salamat po. Napalakpakan ang pangkat mo. Ngayon naman ang pangkat tatlo. Magandang umaga mga kaklase. Umaga! Ang aming material na naka-assign are silig at dustpan. Alam naman natin na kapag nandun tayo sa ating bakuran, masakit sa mata kapag makakakita tayo ng mga dumi sa ating paligid. Kaya, ang ating gagawin ay atin itong isisilhig para matanggal yung mga dumi sa ating bakuran. Kasi kapag nakikita natin ang mga dumi sa ating bakuran, tayo ay parang nagiging naiirita o nagiging mainit yung ating ulo kasi hindi payapa ang ating pananaw. Kaya meron tayong dustpan. Kasi kapag ating isisilig ang mga dumi, gagamit talaga tayo ng dustpan para ito ay ating makuha at itapon sa tamang lagayan. Okay, magaling. Bigyan ng palakpak ang pangkat tatlo. Magaling at naipaliwanag ng mabuti at mahusay ang aking iniatas na gawain ay lahat kayo ay makakatanggap na so, ngunit bago nyo matanggap ang premyo ay meron muna ako dito pangalawa, aktibidades. Ito ay individual na gawain. So, sa pizarra ay meron akong chart na inihanda kung saan ilalagay nyo kung ano ang hinahanap na tamang sagot sa chart na aking inihanda. Naiintindihan ba? Opo! Itaas lamang ang kamay sa gustong sumagot at huwag maingay. At pumunta dito sa aking harapan. Kapag kayo ay sasagot ay pumunta kayo dito sa aking harapan at kunin ang tamang sagot at nilagay ninyo. Tara. Okay, sa una. Sir. Ako una. Ate Betty. Ako. Ate Lovely. Kuya Jeffrey, Kuya Marabelia, Ate Lovely na Gripo. Pag unsay dito kayo, ang biday lang dyan po. Ate Ana at saka Ate Vanessa.
Teacher na. Lagi ikat din ang Kuya Jeffrey. Tapos na ba kayo dyan? Umupo na sa inyong Asa man ang bird? Ay, ngayon naman ay hanap ako ng pito upang magpuno na ang teacher. Ate Campos, Ate Bahaw, Ate Lasya, Ate Miaga, Balik ka ng lulubod. Ate Dalia, sagutan ako sa inyo. Pakikuha ng inyong mga ballpen at lapis upang sagutan ang aking inihanda pagkatalaya. Ipasa na dito sa akin ang mga tapos na at umupo kayo sa inyong upuan. Tapos na ba ang lahat? Opo! Okay. Ngayon naman ay para sa inyong takdang aralin, makinig at isulat ito sa inyong kwaderno. Isulat ang kagamitang panlinis na inyong matatagpuan sa inyong tahanan at ipaliwanag kung ano at saan ito nililigpit. Ha? Po, teacher. Naintindihan? Opo. Babasahin ko ulit. Para sa inyong takdang aralin, na isusulat ninyo sa inyong kwaderno ay isulat ang kagamitang panlinis na matatagpuan ninyo sa inyong tahanan at ipaliwanag kung paano at saan ninyo ito inililigpit. Ito ay inyong ipapasa bukas ng